Ye, Yik Xiaosui. Ye, huwag kang matulog. Huwag kang matulog. Kapag natulog ka hindi ka na muling magigising. Konting tiis na lang. Darating ang tatay mo. Darating siya, darating siya. Buhay pa ako. Xiaosui. Ito ay, noong kakapalayas ko pa lang sa pamilya Shen. Nakabalik ako. Bumalik ako 3 taon ang nakalipas. Noong nagsisimula pa lang ang taggutom. Inay, gutom na si Xiaosui. Huwag kang mag-alala, isasama ka ni nanay para hanapin ang tatay mo. Hindi para sa ibang bagay, kundi para lang may pag-asa kang mabuhay, at maligtas sa panahong ito ng taggutom. Gyu, saan ka pupunta ng ganito kaaga? Area, sa nakaraan kong buhay, kung hindi dahil sa paminsan-minsang pagbibigay ng pagkain ni Area, siguro ay matagal na kaming namatay sa gutom na mag-ina. Sayang nga lang, ipinagbili rin ang batang ito sa kabilang nayon kalaunan. Isang kaawa-awang bata rin siya. Tulungan mo ako. Area, maaari bang pakialagaan mo muna si Xiaosui para sa akin? Babalik din ako agad. Inay, magpakabait ka. Hahanapin ni nanay ang tatay mo. Maaaring ayaw na ng tatay mo kay nanay, pero hindi kanya maaaring talikuran. Kailangang bigyan ka ni nanay ng magandang kinabukasan. Kaninong kasal ang idinaraos ngayon? Wen Yuan. Si Wen Yuan. Sa nakaraang buhay. Sa nakaraang buhay ko, ang alam ko lang ay nakapasa si Shen Wen Yuan bilang isang iskolar. Pagkatapos noon ay wala na akong balita sa kanya. Iyon pala, maaga pa lang ay nagpakasal na siya sa iba, habang kami ni Xiaosui. Noong 2 araw na mamatay-matay kami sa gutom sa gitna ng bukid. Malamang ay may kayakap na siyang ibang babae, at nagpapakasaya sa tagumpay niya. Iyon pala, hinding-hindi na niya kami babalikan. Dahil hindi hinayaan ng langit na mamatay ako. Ibig sabihin lang niyan, iba ang dapat mamatay. Shen Wen Yuan, basura kang nag-abandona sa sarili mong asawa at anak. Shen Wen Yuan, basura kang nag-abandona sa sarili mong asawa at anak. Shen Wen Yuan, sabi mo hindi ako matanggap ni Bianan, at susunduin mo kami kapag maayos na ang lahat. Pero kailan ka palihim na nagpakasal sa bago mong asawa? Sinong nanggugulo rito sa harap ng bahay ko? Bakit ikaw na naman? Di ba sinabi ko na sa iyo? Wala nang pakialam ang pamilyang Shen sa inyong mag-ina. Kaawa-awa naman sila. Sa hirap ng panahon ngayon, kahit sino ay halos walang makain. Anong kaawa-awa? Kahit sarili niyang lalaki, hindi niya mapanatili sa piling niya. Sino ngayon ang dapat niyang sisihin? Nga naman, normal lang naman na maghangad ng mas magandang buhay ang tao. At ang tubig ay umaagos talaga pababa. Tingnan ninyong lahat ito. Ang kapal ng mukha ng babaeng ito na kulitin ang anak ko. Sa wakas ay nakapasa na bilang iskolar ang anak ko. Tapos pupunta siya rito para manggulo. Hindi ba't sinasadya niya talaga ito? Para sirain ang kinabukasan ng anak ko. Bakit nakatayo ka pa dyan? Umalis ka na rito, biyanan ko. Alam kong mababa ang tingin ninyo sa akin noon pa man. Pero paano naman si Xiaosui? Si Xiaosui ay dugo at laman pa rin ng pamilya Shen. At ano naman ngayon? Ikaw ang nanganak kaya ikaw ang magpalaki sa kanya. Hindi siya kikilalanin ng pamilya Shen. Itay, ganoon din ba ang tingin nyo? Ano? Anong tinitingnan-tingnan mo riyan? Bakit, mali ba ang sinabi ko? Kung may natitira ka pang hiya sa sarili mo, dapat kusa ka nang umalis. Huwag ka nang magpahiya rito. CJ, ano? CJ, aalis ako. Pero may isa akong kondisyon. Anong kondisyon? Ibigay niyo sa akin ang lumang bahay sa bungad ng nayon. Ay naku, Diyos ko, doon pala ang balak mo. Gumuho na nga ang kalahati ng bahay na iyon. Para saan pa at kukunin mo iyan? Sa nakaraang buhay ko, ipinamigay ng pamilya Shen. Ang bahay na iyon sa tambay sa bungad ng nayon bilang pambayad utang. At ang tambay na iyon, hindi ko alam kung paano. Ay bigla na lang yumaman sa loob ng isang gabi. At hindi ko alam kung anong swerte ang dumating sa kanya. Sa buhay na ito, akin na ang swerteng iyon. Ayon sa kaugalian, kapag pinalayas ang asawa, dapat siyang bigyan ng matitirhan.
Hindi ko kailangan ang suporta nyo. Hindi ko hihingiin kahit isang butil ng bigas nyo. Ang kailangan ko lang ay isang sirang bahay na masisilungan sa ulan. Ibigay nyo lang sa akin ang bahay na iyon. At tuluyan ko nang puputulin ang ugnayan ko sa pamilya Shen. Hindi ko na kayo kailanman guguluhin pa. Inay, tatandaan ko ang lahat ng sinabi nyo ngayong araw. Sa susunod, mabuhay man kayo o mamatay. Wala na akong pakialam sa inyo. Hindi ako magmamakaawa sa inyo habang buhay. Dito na iyon. Inay, nasaan po tayo? Ito na ang magiging bago nating tahanan mula ngayon. Basta't kasama ko po kayo, Inay. Kahit saan ay tahanan ni Xiao Sui. Napakabait na anak talaga ng bunso ni nanay. Xiao Sui, doon ka muna maglaro sa tabi. Si nanay na ang mag-aayos. Ayaw, gusto ni Xiao Sui na kasama si nanay na mag-ayos. CJ. Xiao Sui, tulungan mo si nanay na kumuha ng panggatong. Si nanay naman ang magwawalis, para maayos na natin ang ating tahanan. Gutom na gutom pa rin ako. Teka lang. Saan galing ang mabangong amoy na iyon? Kailan pa nagkaroon ng pinto roon? Anong lugar ito? Ito ba ang kabilang buhay? O baka naman? Uy, tingnan mo, tingnan mo. Anong klaseng damit ba ang suot ng babaeng iyon? Sus, mga kabataan talaga. Mahilig talaga sa mga ganyang bagay. Mga kakaiba at kakatuwang pananamit. Ang anak kong babae, gusto pang magsuot ng hanfu kamakailan lang. May sinasabi pa siyang cosplay. Ano ba ang cosplay na iyan? Siopao pala ang mga ito. Bili na kayo, bagong lutong siopao na may karne. Mainit-init pa, 3 piso ang isa. Wala akong pera, wala akong pera. Kung wala kang pera, anong pinagsasabi mo dyan? Alice, Alice, wag mong istorbohin ang negosyo ko. Mga sariwang gulay ito. Dahil sa matagal na taggutom, maraming taon na akong hindi nakakakita ng sariwang gulay. Boss, magkano po ang mga dahon ng gulay na ito? Hindi po ito ibinebenta. Mga pinagpilian na lang ito. Hindi na kailangan. Hindi na kailangan. Kung ganoon, pwede ko ba itong kunin? Kung ganoon, pwede ko ba itong kunin? Nakakaawa naman. Mukhang hindi normal ang ate na ito. Gusto mo ba ito? Mga tirang pinagpilian na lang ng iba ito. Hindi na sariwa ang mga yan. Ang mga sariwa naman, ito, talagang napakasariwa ng mga ito. Ako at ang anak ko. Kami, ang tagal na naming hindi nakakakain ng sariwang gulay. Sige na nga, kunin mo na yan. Pwedeng-pwede mong kunin lahat. Maraming salamat po, boss. Maraming salamat po. Hay, teka lang. Tulungan mo akong maglinis dito at ayusin ito. Bibigyan kita ng dagdag na 10 piso para sa paglilinis. Isipin mo na lang na kinuha kitang tagalinis ko. May bayad pa po ba sa paglilinis? Maliit na bagay lang yan. Hindi na kailangang banggitin pa yan. Maraming salamat po, boss. Ay, hindi pwede. Mabilis lang kasi akong lumabas kanina. Wala akong dadalang kahit ano. Boss, pakiusap po, hintayin niyo ako saglit. Babalik muna ako para kumuha ng ilang sisidlan at pambalot. Sisiguraduhin ko pong lilinisin ko ito ng maayos para sa inyo.
Sige, sige, hihintayin kita, huwag kang magmadali. Nawala kaya ang pintong iyon pagkasikat ng araw? O baka panaginip lang ang lahat ng ito? O baka panaginip lang ang lahat ng ito? Hindi ito panaginip. Totoo ito. Inay, gutom na po ako. Siya Usui, matulog ka muna ulit ng kaunti. Maghuhugas lang si inay ng mga gulay. Pagkatapos ay ipagluluto kita ng masarap mamaya. Gyu. Hula ko hindi ka pa nag-aalmusal. May dala akong kaunting pagkain para sa iyo. Alam ko naman. Ikaw at ang nakababata kong kapatid na si Guhua ay magkababata simula pa noong maliit pa kayo. Pero matagal na siyang nawawala. Pero itinuturing mo pa rin akong parang sarili mong ate. Nahihiya talaga ako sa iyo. Ate, wag mo na pong sabihin yan. Sigurado akong babalik si Guhua. Hihintayin ko siya. Wag ka munang umalis ngayon. Dito ka na kumain. Wag na po. Hinihintay pa kasi ako ni tatay para magtrabaho. Iluluto ko tong dala mo para makakain ka. Saka ka na umalis kapag nakakain ka na. Hala, Gyu. Saan mo nakuha ang ganito karaming gulay? 3 buwan nang may matinding tagtuyot. Tuyong-tuyo na ang mga dahon ng gulay sa bukid. Bakit napakasariwa naman itong gulay mo? Sikreto. Sasabihin ko rin sa iyo sa susunod. Napakasariwa at napakasarap. Ang hirap ng buhay ngayong taon. Matagal na akong hindi nakakakain ng ganito kasariwang lugaw na may gulay. O sige, kumain ka pa ng marami. Marami pa doon sa loob ng kaldero. Aba, kumakain pala kayo. Naku naman, sopas ba yang niluluto nyo? Tingnan mo nga naman ang napakasariwa at lunting gulay na yan. Mrs. Gyu. Napakahirap ng panahon ngayon dahil sa tagtuyot. Saan mo naman nakuha ang lahat ng ito? Mrs. Gyu. Tingnan mo nga naman itong mainit na sopas. Ang bango-bango naman. Bigyan mo naman ang matandang katulad ko ng kahit isang mangkok lang. Aling Liu, iniwan ng pamilyang Shen ang kanilang asawa at anak para magpakasal ng palihim sa iba. Doon sa harap ng pintuan ng mga Shen. Kung paano mo ako pinagtawanan at kinutya. Nakalimutan mo na ba ang lahat ng iyon ngayon? Hehe nako naman. Biro lang naman iyon noon. Talagang nagtatanim ka pa rin ng galit hanggang ngayon, bata ka. Parang gusto mo na naman yata akong gawa ng chismis ngayon. Manghihingi na naman siya ng pagkain sa akin. Noong isang araw lang ay nakikitawa pa siya sa kamalasan ng iba sa tapat ng pinto nila. Ngayon naman ay narito siya para manghingi ng pagkain. Anong klaseng tao ba iyan? Ikaw na batang paslit ka. Bakit ganyan kasama ang pananalita mo? Aling Liu, ang sopas ngayong araw ay inihanda ko para kay Aya. Kung gusto mong kumain, bumalik ka na lang sa ibang araw. Pero ano? Anong pero? Pero kung gusto mong kumain ng pagkain ko, kailangan mo akong tulungan sa isang bagay. Anong bagay naman iyon? Sabihin mo muna sa akin. Bantayan mo ang pamilya Shen para sa akin. Kung may mangyari man doon kahit kaunti, pumunta ka agad dito at sabihin sa akin kapag nalaman mo. Ang ibig mong sabihin, babantayan ko ang mga biyenan mo. Bakit, natatakot ka ba? Takot, walang dapat ikatakot doon. Matagal ko na silang hindi gusto. Dahil sa pagiging mapagmataas nila. Nang makatagpo sila ng mayaman, pinalayas nila ang asawang sumama sa kanila sa hirap. Pati ang sarili nilang apo ay hindi na nila tinanggap. Napakawalang hiya talaga nila. Ibig sabihin ba ay pumapayag ka na? Naman, pumapayag ako. Huwag ka nang mag-alala. Walang balita sa nayong ito. Na hindi ko malalaman ako si Aling Liu. O sige, nagkasundo na tayo. Naku po, sa panahon ngayon. Saan ka pa makakahanap ng ganito kasariwang gulay? Sige na, Mrs. Gu. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala rito.
Talaga bang pinalayas ni Shen Wenyuan ang asawa niya para mag-asawa ng iba? Kalat na ang balitang iyan sa silangan ng nayon. Ako lang talaga ang huling nakakaalam dahil inilihim nila sa akin. Noon, para lang mapakasalan ka ate. Lumuhod siya sa may bungad ng nayon ng 3 araw at 3 gabi. Alam na alam naming lahat iyon. Napakatigas talaga ng puso ng lalaking iyon. Umiikot talaga ang gulong ng palad. Ngayong gabi maghahanda akong mabuti. Para pumasok ulit sa pintong iyon. Sa wakas dumating ka rin. Boss. Pasensya na po. Noong nakaraan. Wala iyon. Noong nakaraan isang biyahe lang ang nagawa mo. Iniisip ko nga, kung baka nadidirian ka sa trabahong ito. Hindi po. Boss, pasensya na po, noong nakaraan hindi lang po ako handa. Iba na po ngayon, tingnan niyo po. Sige, kahit ano, ayos lang. Boss, maayos na po ang lahat. Ito ang bayad mo. Boss, pinayagan niyo na nga akong kumuha ng mga gulay na ito. Nagpapasalamat na talaga ako. Iba ang noong nakaraan. Iba rin ang ngayon. Iba ang noong nakaraan. Iba rin ang ngayon. Nalinis mo ito ng napakaayos. Ito ang nararapat para sa iyo. Bakit ganito ang pera rito? Posible kayang. Isa nga talaga itong totoong ibang mundo. Kaya may sarili silang pera. Teka muna, hindi ito ang oras para isipin yan. Kailangan ko munang ihatid pabalik ang mga gulay na ito. Maraming salamat po, boss. Kuya, pabili nga po ng siopaw. Naku, Neng. Pinaglalaruan mo ba ako gamit ang bagay na yan? Hindi ako tumatanggap ng mga antigo rito. Totoo nga, ibang mundo nga talaga iyon. Pwede po ba ito? Ayan, pwede na yan. Sa susunod, huwag ka nang mangloko ng tao gamit ang mga antigong yan. 20 po ang nakuha ko, ito po ang 7 malalaking siopaw. Iuwi ko ito para makain ni Xiao Sui. Inay. Gising na po si Xiao Sui. May biniling masarap si inay para sa iyo. Ang bango at ang lambot naman nito. Inay, may karne. May karne talaga sa loob. Inay, kain po muna kayo. Karne nga, totoong karne po ito. Kain ka na, mabait kong anak. Hindi gutom si inay. Ate, bakit ka napadpad dito? May dala akong kaunting pagkain para sa iyo. Huwag mong hahayaang may makakita. Ek, ano? Ano ito? Hawakan mo ito, kainin mo. Huwag mong papakita sa tatay mo at kay Yaosu. Nasa bahay pa naman si Xiaosui. Mauuna na si ate, ha? Ate, kulang pa nga ang kinakain mo para sa sarili mo. Sino ang dumating? Ano iyang dala mo? Ikaw na bata ka.
Kung may pagkain, syempre ang mga lalaki sa bahay ang unang kakain. Tatay, binigay po iyan sa akin ni Ate Gu. Yaozu, lumabas ka rito. Siopaw na may karne. Siopaw, gusto kong kumain. Gusto kong kumain. Bakit ka naman kakain ng ganyang kasarap, buwisit na bata ka? Anong masama kung ibigay mo sa kapatid mong lalaki? Siya ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya natin. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Tumingin ka pa at talagang ibebenta kita. Ha 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 ha. Sa panahon ngayon, tuyong-tuyo ang bukid na pati daga mamamatay sa gutom. Napakalabnaw na nilugaw natin, halos makita mo na ang sarili mong refleksyon. Iyang si Wen Yuan talaga. Nagpapasasa sa masasarap na pagkain doon sa bahay ng mayaman. Hindi man lang naisipang magpadala ng kahit kaunti rito. Makatikim nga ako. Siopaw na may karne. Totoo ngang siopaw na may karne ito. Yaozu, ang sugarol mong tatay. Saan naman kaya kumuha ng siopaw na may karne iyon? Hindi ko rin alam. Bigay iyan ng hipag mula sa pamilyang Gu para sa aking ate. Hipag mula sa pamilyang Gu. Saan naman kukuha ng masarap na siopaw ang gutang na iyan? Hindi ba patay gutom at walang-wala na ang isang iyon? Kahit nga sarili niyang anak na babae ay mamamatay na sa gutom. Tapos makakabili pa siya ng siopaw. Sa anong karapatan? Ano ba ang meron sa kanya para magmalaki? Sa tingin ko ay may kalaguyo siyang lalaki. At ang lalaking iyon ang bumili para sa kanya ng mga siopaw. Tama, sigurado akong ganyan nga ang nangyari. Humanda siya kapag nakabalik na si Wen Yuan. Talagang hihilatan ko siya ng balat. Ina, gusto rin pong tumulong ni Xiao Sui. Napakasipag naman ng aking munting si Xiao Sui. Kapag natapos na nating bungkalin ang lupang ito, at matamnan na ng mga gulay, hindi na maubusan ng pagkain ang aking si Xiao Sui. Tuyong-tuyo ang lupa dahil sa matinding tagtuyot. Kahit ang mga kamote ay hindi man lang lumalaki. Lahat sila ay maliliit at tuyot na. Nangangamba ako na kahit itanim natin ito ay hindi pa rin tutubo. Sandali lang. Sa kabilang mundong iyon, mayroon kaya doong mas magagandang uri ng binhi. Xiao Sui. Huwag muna nating ituloy ang pagbubungkal. Hintayin mo muna si Inang makakuha ng magagandang binhi. Pero saan naman po kayo kukuha yon? Huwag kang mag-alala. May magandang plano ang iyong ina. Dumating na naman ang customer natin ngayong araw. At nagkalat na naman ng mga dahon sa sahig. Amo, huwag po kayong mag-alala dahil maaasahan niyo ako sa trabaho. Ito ang 20. Amo, may gusto lang po sana akong itanong sa inyo. Ano iyon? Mayroon po bang bilihan ng mga binhi rito sa malapit? Binhi, magtatanim ka ba? Opo. Hindi po kasi maganda ang ani sa aming bukid. Kaya gusto ko pong maghanap ng mas magagandang binhi. Dumiretso ka lang at pagdating mo sa dulo ay may makikita kang sangandaan. Lumiko ka sa kanan. Mayroon doong tindahan na nagbebenta ng mga binhi. Maraming salamat po, amo. Bibili ba kayo ng mga binhi? Opo. Mabubuhay kaya ang mga binhing ito? Haha, huwag kayong mag-alala ate, siguradong tutubo ang mga iyan. Lahat ng ito ay mga high-tech na variety. Matibay ito sa matinding lamig at tagtuyot. Ibaon nyo lang po ito sa lupa. Siguradong tutubo ito ng malaki at maganda para sa inyo. Ano ba ang ibig sabihin ng high-tech? Nakahanfu si ate. Akala ko pa naman ay sunod sa uso siya. Bakit hindi man lang niya maintindihan ang Mandarin? Ang ibig sabihin ng high-tech na ito ay napakadaling alagaan at walang sakit sa ulo. Ibaon nyo lang po sa lupa. At hindi niya na kailangang madalas lagyan ng pataba o diligin. Kusang lalago at bibilis ang tubo ng mga pananim na ito. Hindi kailangang madalas diligin. Napakabuti naman kung ganoon. Sa panahon ng tagtuyot na ito, tubig talaga ang pinakamahirap hanapin. Magkano po ito? 2 piso kada gin ang mais. Gaano po karami ang bibilhin ninyo? Bibili po ako ng nagkakahalaga ng 20 piso. Eksaktong 10 gin. Bibigyan ko pa po kayo ng libreng high-tech na mga buto ng sili. Pag uwi niyo po ay itanim ninyo agad ito. Pagkalipas ng 2 buwan ay pwede na itong anihin. Sana nga ay tumubo ang mga ito. Huwag po kayong mag-alala ate. Kapag hindi tumubo, papalitan ko po. Ganoon ba kamahal ang pagbili niyo ng mga kabute? Bibili ka ba o magbebenta ng kabute? Bumibili po ba kayo ng kabute rito?
Naman, bumibili kami. Kahit ligaw, tuyo o sariwa, binibili namin lahat. Mayroon ka ba niyan? Nagtatanong-tanong lang po ako ng presyo. 100 piso kada gin ang tuyong kabute. 80 piso naman para sa tenga ng daga. At kung makakakuha ka ng ligaw na Lion's Mane na kabute, mas mahal iyon, bibilhin ko sa iyo ng 200 piso kada gin. Sandali lang, doon sa malaking bundok sa likod ng baryo. Parang may mga kabute nga talaga doon. Kahit hindi ko alam kung alin doon ang pwede kainin. Pero punong-puno ng mga kabute ang buong bundok na iyon. Lolo, palagi po ba kayong bumibili ng mga ito? Palagi kaming bumibili, kahit gaano karami ang dalhin mo ay bibilhin ko lahat. Sige, naintindihan ko na. Nanay, kapag itinanim ba ito, talaga bang makakapagbunga ito ng pagkain? Naman, itong mga patatas na ito. Napakatindi ng mga ito. 8-8. Nandyan ka ba, Area? Ate, nagtatanim ka ba ng gulay? May tutubo kaya sa lupang ito? Area, sakto ang dating mo. Bakit, ate, may kailangan ka ba sa akin? May mahalagang bagay, napakalaking bagay. Sige na, tulungan mo akong tumawag ng 2 ale. Yung mabilis kumilos at mapagkakatiwalaan ang bibig. May malaking negosyo tayong gagawin ng magkakasama. Ate, napakaraming gulay naman ito, ang galante mo naman. Bilisan mo, marami pa akong ganitong dahon ng gulay. Opo, pupunta na ako ngayon din. Area, sa tingin mo, ano kayang kailangan sa atin ni Gutang? Hindi ko rin alam eh. Sabi ni ate, may gusto raw siyang pag-usapan kasama kayo. Aling Lee, Aling Wang. Pasensya na sa abala sa pagpunta ninyo rito. Heto nga pala ang mga dahon ng gulay. Sa gitna ng tagutom na ito, paano pa nagkaroon ng ganito kasasariwang dahon ng gulay? Saan mo ba nakuha ang mga gulay na ito? Huwag niyo muna itanong iyan. Tinawag ko kayo rito. Dahil may trabaho sana akong gustong ipapatulong sa inyo. Anong trabaho naman iyan? Tulungan niyo akong umakyat sa bundok para maghukay ng mga kabute. Kahit anong uri pa iyan. Basta nakakain ang mga kabute, kunin inyong lahat. Maghukay ng kabute. Pwede bang kainin ang mga kabute doon sa bundok? Ang mga makukuha ninyong kabute. 1 kilo kapalit ng 3 kilo ng dahon ng gulay. 1 kilo kapalit ng 3 kilo. Totoo ba iyan? Ako si Gutang, tapat ako sa aking salita. Ituring niyo na ang mga gulay na ito bilang paunang bayad ko sa inyo. Kung ganoon, ano pang hinihintay natin? Aakyat na ako sa bundok ngayon din. Sasama rin ako. Manugang ng pamilyang Gu. Huwag mo itong ipagkatiwala sa ibang tao. Huwag kang mag-alala, tatawagan ko ang mga hipag ko mula sa pamilya ko. Sinisiguro kong may makukuha ka araw-araw. Ako rin. Ang 4 kong anak na babae ay walang ginagawa buong araw. Paakyatin ko sila sa bundok para maghukay doon. Sige, magsilakad na kayo. Inay, talaga bang ang mga kabuting iyan ay maipapalit sa pagkain? Ang mga ligaw na kabute doon sa labas ng mundong ito ay napakamahal. Kung ganoon, bakit hindi tayo ang mismong maghukay doon? Dahil kapag mag-isa ka lang, kaunti lang ang makukuha mo. Pero kung tulong-tulong ang lahat, napakarami nating makukuha. Gusto ni inay na mabusog at mapakain ng maayos si Xiao Sui. Para sa bawat pagkain ay may isyopao na may karne kang makakain. Kung ganoon, inay, gaano karaming tao ang kailangan mong maghukay ng kabute? Sa nakaraang buhay ko, namatay ako sa gutom sa paanan ng bundok na iyon. Sa buhay na ito, ang bundok na iyon ang magiging simula ng aking pagbangon. Ito lang ba ang dala mo? Anak ko, isa ka namang iginagalang na iskolar, at manugang ka sa pamilya ng mayamang si Liu. Pero ang mga basurang ito lang ang ibibigay mo para pasayahin ang nanay mo. Nanay, tumahimik naman po kayo. Akala niyo ba sa bahay ng mayaman ay napakasarap ng buhay ko? Ang trato sa akin ng ama ni Liu Kui ay parang sa aso lang. Kahit sa pagsubo ng pagkain ay kailangan ko pang mahiya sa kanila. Kahit ang mga pirasong tinapay na mais na ito, ay pinilit ko lang nakawin kahit natatakot ako. Amag na nga ang mga ito. Paano pa ito makakain? Sinasabi mong mahirap ang buhay mo sa pamilya Liu. Pero tingnan mo si Gutang. Araw-araw siyang kumakain ng masasarap na siopao na may karne. Anong siopao na may karne? Iyong manugang natin na itinapon natin noon. Hindi ko nga alam kung saan niya nakukuha ang mga siopao na may karne na iyon. Sa isang kagat pa lang, umaapaw na ang katas at mantika. Sabi ko sa iyo, isa lang naman siyang iniwang babae, na may bitbit pang pabigat na bata. Saan naman siya kukuha ng mga siopao na may karne? Kung ako ang tatanungin mo, tiyak na nakahanap iyan ng ibang lalaki, at ipinabili lang sa lalaki niya. Napakawalang hiya talaga. Anong ibang lalaki ang sinasabi mo? Pupunta ako doon sa Makalawa para tignan kung ano ba talaga ang pinaggagawa niya. Manugang ng pamilyang Gu, pakitingin naman kung pwede na ba ang mga kabuting ito.
2 araw kaming naghukay ni Aling Wang sa bundok. Nagkapaltos-paltos na nga ang mga kamay namin. Sige, maganda naman ang kalidad ng mga ito. Kukunin ko na ang lahat. 1 kilo ng kabute kapalit ng 3 kilo ng dahon ng gulay. Kayo na mismo ang magtimbang at magkwenta. Ate, ganoon karaming gulay. Pero pinalit mo lang sa kaunting kabute na ito. Parang lugi ka naman yata sa ganyang usapan. Lokong bata ka, napakautak kaya ng ate mo. Mga lumang dahon ng gulay lang naman ang pinamimigay ko. Pero ang bumabalik naman sa akin ay puro pera. Manugang ng pamilyang Gu, aalis na kami ha. Sa susunod na makahukay kami ng kabute ay lalapit ulit kami sa iyo. Nga, tama. Aakyat na agad kami sa bundok bukas. Ha ha ha. Erya, tulungan mo akong buhatin ang mga kabuting ito papasok sa bahay. Opo. Kailangan ko ulit pumunta doon mamayang gabi. Pakitingin naman po kung bibilhin nyo ang mga produktong gubat na ito. Maganda ang kalidad, mukhang sariwa naman. Kaya lang ay medyo halo-halo ang mga uri nito. Kailangan ko itong timbangin ng isa-isa. Ayos lang po, hindi naman ako nagmamadali. Kabuting shiitake, 5 kilo at 3 guhit. Tengang daga, 3 kilo at 8 guhit. Jesse, bihira nga lang ang ligaw na kabuting Leon's Mane. Bibigyan kita ng 200 bawat kilo. Sa kabuuan ay 285 piso. Dudagdagan ko na para maging saktong halaga. Ito pong 300 piso, maraming salamat po lolo. Lolo, gusto ko pa po sanang bumili ng iba pang mga bagay. Anong bibilhin, mayroon ba kayong mga ganoong pagkain? Yung tipong gustong-gusto ng mga bata. Maglakad ka lang ng diretsyo, may supermarket doon sa kanto. Mayroon silang lahat doon. Ate, naitanim na po ba ang mga buto? Kumusta naman ang paglaki nito? Hindi pa nga sumisibol eh. Bibili po ulit ako ng ilan pa. Ang mais na ito ay klase ng matamis na mais. Maaari na itong anihin sa loob ng 2 buwan. Ang mga kamatis naman ay patuloy na lumalaki at namumunga. Kapag naitanim ng maayos, ilang beses itong mamumunga. Sa loob ng 2 buwan ay maaari na ring anihin. Nga pala, mayroon ding mga buto ng palay, na umaani ng 3 beses sa 1 taon. Anong klaseng palay naman ang umaani ng 3 beses sa 1 taon? Nagsasaka na ako sa loob ng maraming taon. Pero 1 beses lang sa 1 taon kung umani ang nakita ko. Ang mga ito ay high-tech na hybrid na palay. Huwag kang mag-alala, mabilis itong mahinog. At napakasarap pa ng lasa. Neng, bigyan mo ako ng halagang 100 pisong buto. Hay, sa 1 kisap mata lang ay nakagastos na naman ako ng 100 piso. Ate, ano-ano po ang mga ito? Halika kayo, tikman ninyong lahat ito. Napakatamis naman, anong klaseng mahiwagang inumin ito? Napakasarap po inay. Ang sarap-sarap talaga. Ate, may karne po sa loob nito. Aba, ano naman ito? May tamis at may alat. Hindi ko rin alam kung ano ang tawag dito. Ang mahalaga naman ay masarap ito. Bakit? Bakit ang tamis-tamis nito? Iba talaga kapag high-tech. Ang mais na ito noon ay itinatanim sa tagsibol at inaani sa taglagas. Pero ang butong ito, sa loob lang ng 2 buwan ay namumunga na. Naku naman, misis ng pamilyang Gu, ang lupang ito, papaano ito lumaki ng ganito? Aling Li, Aling Wang, tamang-tama ang dating ninyo. Halika kayo at tikman ninyo ito. Anong klaseng mais ba ito? 40 taon na akong nabubuhay. Pero hindi pa ako nakakain ng mais na ganito katamis. Sinabi mo pa, yung maliit kong taniman kahit ano itanim ko namamatay lang. Mukhang maganda ata ang feng shui ng lupa mo kaya ganyan. Anong feng shui ang sinasabi nyo? Dinadaan ko lang talaga sa sipag at alaga. Gutang. Gutang. Nasaan na yung lalaking kinakasama mo? Palabasin mo siya, tignan natin kung anong sasabihin niya. Si Shen Wenyuan ba yan? Anong kabaliwan ba ang ginagawa mo rito sa akin? Ako nagwawala, tignan mo nga itong 2 ektaryang lupa. Punong-puno ng mga pananim. Ikaw na isang iniwang asawa na may bitbit pang anak. Kung hindi ka nag-alaga ng lalaki mo, lalago ba ng ganito itong taniman mo? At saka sa panahon pa ng taggutom. Saan mo naman nakuha ang mga buto na pantanim? Napakawalang hiya mo talaga. Itinakwil ka na nga pero hindi ka pa rin tumitino. Pinapahiya mo lang ang pamilya Shen.
Scholar Shen, makonsensya ka naman. Kami mismo ang nakakita na siya ang nagbungkal ng tiwangwang na lupang ito. Huwag ka nang magpanggap dyan. Kayang-kaya mo bang tamnan ang 2 ektaryang lupang ito ng mag-isa? Sino namang lolokohin mo? Shen Wenyuan, noong kumuha ka ng pagsusulit para maging scholar, sino ba ang nag-asikaso ng gawaing bahay para sa iyo? At nagtahi pa para lang kumita ng pera? Ako yun, at ngayon tinatanong mo ako kung sino ang nagtanim sa 2 ektaryang lupang ito. Sasabihin ko sa iyo, ako mismo unti-unti gamit ang aking araro. Kasama ang anak ko na nagbungkal nito. Xiao Sui, halika rito. Xiao Sui, tawagin mo siyang tatay. Si ina lang ang meron ako. Wala akong tatay. Si ina lang ang meron ako. Wala akong tatay. Napakagaling walang tatay ha. Tatanungin kita, nakapasa ang tatay mo sa pagsusulit para maging opisyal. At kapag naging opisyal na ako sa hinaharap, magiging anak ka na ng isang mataas na opisyal. Kung sasama ka sa nanay mo, magbabanat buto ka lang sa bukid habang buhay. Pero kung sasama ka kay tatay, mapupuno ka ng ginto at pilak. At makakakain ka ng pinakamasasarap na pagkain. May kasabihan na mas mabuti pang sumama sa nanay na pulubi, kaysa sa tatay na may mataas na tungkulin. Ang gusto ko ay si nanay lang ang gusto ko. Napakahusay ng sinabi mo, Xiao Sui, napakabata mo pa lang. Pero mas may alam ka pa sa ilang matatanda. Tama, may paninindigan katulad ng nanay mo. Gutang, hahayaan mo lang ba silang hiyain ang asawa mo? Asawa ko. Noon pa, noong iniwan mo ako para magpakasal sa iba. Patay na ang asawa ko noon pa man. Alam mo na ang lahat. Gutang, pakinggan mo muna ako. Pagkatapos makapasa sa pagsusulit, kailangan kong magbigay ng suhol sa mga nakatataas. Wala rin akong magagawa, wala akong pakialam sa mga dahilan mo. Kukuha pa ako ng mas mataas na pagsusulit para maging malaking opisyal sa hinaharap. Magsama muna kayo ni Xiao Sui at maghintay ng 2 taon. Kahit hindi kita magawang pangunahing asawa, pero pwede pa rin kitang gawing pangalawang asawa. Sa oras na iyon, sasama kayo ni Xiao Sui sa akin. Para mamuhay ng marangya, hindi niyo naiisipin ang pagkain at kasuotan. May mga utusan pa na magsisilbi sa inyo. Mas mabuti na ito kaysa mag-isa ka, na nagbubukid dito sa sira-sirang bahay. Ako na dating tunay at marangal na asawa ay gagawin mong kabit lang. At kailangan ko pa bang magpasalamat sa iyo ng lubos dahil doon? Luluhod ba ako para magpasalamat sa biyaya mo? Umalis ka, lumayas ka sa bahay ko. Tandaan mo ito, Gutang. Kapag naging mataas na opisyal na ako, gustuhin mo man o hindi, magiging pangalawang asawa kita. Maging opisyal ka muna bago ka magmayabang. Sa nakaraan niyang buhay ay wala naman siyang pagkakataon. Lalo na sa buhay na ito, wag na siyang umasa. Akala mo naman kung sino siya. Tama nga naman. Naku, nakalimutan ko tuloy ang totoong pakay ko. Ano pa bang ibang bagay? Nga naman. Naku, nakalimutan ko tuloy ang totoong pakay ko. Hoy matanda, dalhin mo rito ang mga gamit, bilisan mo. Ito lahat ay nakuha natin nitong nakaraang 2 araw. Sinabi mo pa, inggit na inggit nga yung mga babae sa nayon. Sumunod din silang lahat sa bundok para maghukay. Tingnan mo, ang tambak na ito sa tingin ko ay hindi bababa sa 30 hanggang 40 kilo. Meron pa ngang hindi pa masyadong natutuyo. Nahiya naman kaming dalhin pa rito. Yung nakaraang tambak ay naipalit natin ang 300 piso. Itong tambak na ito ay halos triple ang dami. Ibig sabihin ba niyan ay makakakuha tayo ng 1,000 piso? 1,000 piso. Hindi lang pagkain ang mabibili natin yan. Baka pwede pa akong bumili ng kaunting lupain. Aling Li, Aling Wang. May itatanong sana ako sa inyo. Ano yun? May alam ba kayo kung sino ang nagbebenta ng lupang nakatiwangwang? Sino naman ang may gusto sa nakatiwangwang na lupa? Marami na ang pamilya ang hindi na makakain. Saan pa sila kukuha ng lakas para magtanim? Isa pa kapag minala sa panahon. Kahit ano ang itanim mo ay mamamatay lang. Kahit ipamigay mo pa yan ay walang kukuha. Gusto ko. Tulungan niyo naman akong magtanong-tanong. Kung sinong may nakatiwangwang na lupa na gustong ibenta, sabihin niyo agad sa akin. Kapag nagkasundo kami, tiyak na may gantimpala kayo sa akin. Mrs. Gu, seryoso ka ba? Seryoso ka ba talagang bibili ng lupang nakatiwangwang? Naku, kung ganyan ang usapan. May nakatiwangwang na lupa ang pamilya ng mga magulang ko. 20 munang lupang palayan. Maganda at matabang lupa talaga. 20 mu. Tama. Dati ring maliit na asyendero ang pamilya ng mga magulang ko. May 20 mu kami ng lupang palayan. Pero noong dumating ang matinding tagtuyot na ito, natuyo na pati ang ilog. Walang nabubuhay sa mga itinanim. Kung gusto mong bilhin, 1 kabang bigas lang ang katapat. Ipapalit ko na sa 1 munang palayan. Inenggu. Ang tita mong ito ay hindi kailanman nagmakaawa sa tanang buhay niya. Kung bibilhin mo ang lupang ito,
Payagan mo akong maging kasama mo sa bukid. Hindi ko kailangan ng sahod. Ang hiling ko lang ay bigyan mo kami ng makakain. Tita Lee, ano po ba itong ginagawa ninyo? Tumayo po kayo, Merenggu. Hindi mo alam. Ang manugang ko. Marami na ang namatay sa gutom sa nayon natin. Ang dalawa kong apo ay butot balat na sa kapayatan. Hindi na nga sila makabangon sa higaan. Kung mabibigyan mo lang kami ng kahit kaunting pagkain, maililigtas mo ang buong pamilya ko. Huwag po kayong mag-alala, tita. Ang mga pagkaing aanihin sa 20 munang lupa, sapat na para mabusog tayong lahat. At tungkol naman sa mga katulong sa bukid, talagang kakailanganin ko ang tulong ninyo. Hindi lang 3 beses sa isang araw kayong mabubusog. Hindi rin kayo mawawalan ng mga gulay at bigas. Ang sa inyo, Merenggu. Napakabuti ninyong tao. Ang mga salita mong iyan ang nagligtas sa buong pamilya ko. Matagal pa bago matapos ang tagutom na ito. Magiging maayos din ang lahat. Bubuti rin ang lahat. ₱1,500 dahil lang ba mas marami ang kabuting Leon's Mane. Nabenta talaga ito sa halagang ₱1,500. Lolo, maaari po ba akong magtanong sa inyo? Magkano po ang 1 kilo ng bigas na pinawa? 80 sentimo ang 1 kilo ng bigas na pinawa. 80 sentimo, napakamura naman yan. Mura pa ba iyan para sa iyo? Ang puting bigas nga ay ₱2 lang. Ikaw talagang bata ka. Hindi ka ba kailanman nakabili ng bigas sa buong buhay mo? 80 sentimo para sa 1 kilo ng pinawa. Sa ₱1,000 makakabili ka na ng mahigit 1,000 kilo ng pinawa. Pero sa lugar namin, ang 1 kilo ng puting bigas ay pwedeng ipagpalit sa 5 kilo ng pinawa. Maraming salamat po, Lolo. Kailangan ko na pong bumili ng bigas. Ano ba nang tinatakbo ng batang ito? Sa ₱500 nakabili ako ng mahigit 200 kilo ng bigas. At may natira pa akong ₱1,000. Makakabili pa ako ng maraming buto ng pananim. Boss, ano po ito? Hihe, espesyal na pagkain mula sa Central Plains. Hulasop ₱5 lang ang isang mangkok. Gusto mo ba ng isang mangkok, ate? Sige nga po, bigyan niyo ako ng isa. Ngayon ko lang nalasahan ang ganitong lasa. Maanghang na mayaman sa linamnam. Sa bawat higop, gumuguhit ang init mula sa bibig hanggang sa tiyan. Napakasarap. Ilset. Boss, napakasarap naman po nito. Siyempre naman minana ko pa ang resiping ito sa mga ninuno ko. Walang makakagaya nito sa buong bayan. Boss, paano po ba ito ginagawa? Walang makakagaya nito sa buong bayan. Boss, paano po ba ito ginagawa? Madali lang, hindi mahirap. Maglagay ka lang ng hiniwang gulay sa kaldero. Tapos palaputin mo gamit ang gawgaw. At iwisik ang espesyal kong pampalasa. At ayon, tapos nahaha. Kung gusto mong magluto nito sa bahay ninyo, bilhin mo na lang itong pampalasa ko. ₱5 lang ang isang pakete. Ang hulasop sa mundo ko. Walang sinuman ang nakakita sa ganitong uri ng pagkain. Malapit na ang taglamig. At ang taglamig sa panahon ng tagutom ay mas matindi kaysa sa karaniwan. Mas marami pa ang namamatay sa ginaw kaysa sa gutom. Kung makakagawa ako ng ganitong mainit na sabaw para ibenta sa aming baryo. Boss, bibili ako ng marami nitong pampalasa nyo. Pwede bang bawasan ang presyo? Ano namang gagawin mo sa ganyan karami? Gustong-gusto ko kasi ito kaya gusto kong mag-imbak ng marami. Sige na nga, kung bibili ka ng 10 pakete pataas. ₱4 na lang ang bawat pakete, sige. Ang 10 pakete ay ₱40 at ang 100 pakete naman ay ₱400. Boss, kukuha ako ng 100 pakete. Yumaman na talaga. Itong si Gutang, ngayong umalis na sa pamilya Shen, ay sa wakas ay yumaman din. Aling Liu, ano na namang kalokohan ang pinagsasabi ng bunganga mo na iyan? Ano na naman bang pinagsasabi ng bunganga mo? Hahaha, hindi nyo pa ba alam? Naglabas si Gutang ng daan-daang kilong pinong bigas. Binili ang 20 ektaryang palayan ng pamilya Li. At kumuha pa ng mga magsasaka para magtrabaho rito. Panginoong, may lupa na siya ngayon. Imposible sa ganitong panahon ng taghirap.
Isang biyuda at ulila lang sila. Mapalad na nga kung hindi sila mamatay sa gutom. Paano pa sila magkakaroon ng sobrang pagkain para bumili ng lupa? Aba, alam mo rin pala na panahon ng taggutom ngayon, na maaaring mamatay sa gutom ang isang biyuda at ulila. Bakit mo pa sinulsulan ang anak mo na hiwalayan ang asawa niya para mag-asawa ng iba? Wanggilan, napakasama at napakatigas ng puso mo. Ang sa akin, ano kasi, iyon ay, sariling desisyon iyon ni Wen Yuan. Tingnan ninyong lahat ito. Talagang napakasama ng puso nitong si Tiagilan. Itinakwil ang kanyang manugang at apo. Gusto niya talaga silang panooring mamatay sa gutom. Ngayong umahon na sila sa hirap at mayaman na. Naiinggit na naman siya. Totoo nga naman. Noong pinalayas niya ang mag-ina, napakasama talaga ng ugali niya. Ngayong nakikita niyang maayos na ang buhay nila, hindi na naman siya mapakali. Kapatid na Gyu, ginawa ko ang lahat ng sinabi mo. Pinuntahan ko si Wanggilan para bisitin siya. Ngayon alam na ng buong baryo na ang pamilya Shen ay mga walang awa at mapagsamantala. Magaling ang ginawa mo. Tia Liu, dito ka na kumain ng hapunan ngayon. Maraming salamat kapatid na Gyu. Napakarap naman ito. Ako na matanda na at nabuhay ng 50 taon, ay hindi pa nakakatikim ng ganito kasarap na sabaw. Kapatid na Gyu, anong sabaw ba ito? Bakit napakabango naman? Maanghang na sabaw na gawa ko mismo. Tia Liu, may hihilingin sana akong pabor sa inyo. Ano iyon, sabihin mo lang. Basta't galing sa iyo, kapatid na Gyu. Kahit sa apoy ay tatawid ang matandang katulad ko. Hindi naman po ganoon kaseryoso. Balak ko kasing magtayo ng tindahan ng maanghang na sabaw. Magtatayo ng tindahan, saan naman? Doon lang sa may pasukan ng baryo. Pasensya na po sa abala, pero sana matulungan ninyo akong magbalita sa iba. Basta't matutulungan ninyo ako. Pwede kayong pumunta rito araw-araw para uminom ng isang mangkok. Walang bayad. Maliit na bagay lang iyan. Kahit wala akong ibang alam gawin, akong si Aling Liu. Kilala ang bibig kong ito sa pagiging madaldal at mahusay mangakit. Hihi. Bukas na ang tindahan ng maanghang na sabaw ni kapatid na Gyu. Halikayo at tikman ninyong lahat. Aling Liu, ito ba yung sabaw na sinasabi mo? Tikman mo lang at malalaman mo. 50 taon na akong nabubuhay sa mundong ito. Pero hindi pa ako nakakahigop ng ganito kasarap na sabaw. Ate, tikman mo muna ito. Kapatid na Gutang, magkano ang isang mangkok nitong sabaw? Kasi simula pa lang po namin ngayon. Isang barya lang po ang bawat mangkok. Isang barya lang. Ang laki ng mangkok na ito. May kasama pa itong mga hiwa ng gulay at kabute sa loob. Bigyan mo rin ako ng isang mangkok. Napakasarap, talagang napakahusay ng sabaw na ito. Sa hirap ng buhay ngayon, ang makahigop ng ganitong mainit na sabaw, ay para ka na ring nasa langit. Kapatid na Gyu, mayroon pa ba? Sana naman ay huwag maubos bago makarating sa akin. Mayroon pa po, marami pa kaming nakahanda. Huwag po kayong mag-alala, mga kasama. Aling Liu, nakaisang mangkok ka na ah. Isang barya lang naman ang bawat mangkok. Kaya ko namang magbayad. At saka, sinuportahan ko lang naman ang ating kapatid na Gu dito. Ang sarap ng lasa nito. Ate Gyu, ano po ang hinalo niyo sa sabaw na ito para maging ganito kasarap? 3 taon din akong nagtrabaho sa Shangweiju. Nasubukan ko na ang mga sabaw sa lahat ng kainan sa bayan. Pero wala pa akong natikmang katulad ng lasang ito. Ang Shangweiju ba? Parang iyan ang pinakamalaking kainan sa buong bayan. Nabalitaan ko na nga iyan. Ako lang po ang gumawa nito. Pasensya na pero hindi ko pwedeng ipagsabi ang sikretong rekado. Naiintindihan ko po. Hindi ko naman po gustong alamin ang sikreto nyo. Ang ibig ko pong sabihin, baka naman po pwedeng damihan nyo pa ang paggawa ng sabaw na ito. Kakausapin ko po ang manager namin pagbalik ko. Para pumunta siya rito at umorder sa inyo. Tama, umorder nga. Kukuha kami ng paninda sa inyo. May mga sangay din ang Shangweiju sa iba't ibang parte ng bayan. Kung makakapag-supply po kayo sa amin, tiyak na dudumugi ng mga tao ang kainan namin. Pero limitado lang kasi ang mga sangkap ko rito. Kaya ko lang gumawa ng 2 hanggang 300 mangkok bawat araw. Walang problema, kakausapin ko muna ang manager namin.
Pwede rin kami na ang magbigay ng mga gagamiting sangkap. Iuwi ko muna itong isang mangkok para ipatikim sa manager namin. Sige, hihintayin ko ang balita mo. Nako, Ate Gu. Ang galing niyo naman, umabot na pala ang nego. Shunyo hanggang sa bayan. Isang magandang balita ito. Kailangan ko nang magmadali para ibalita ito sa masamang ugaling si Wang Gilan. Ubos agad ang paninda sa unang araw, nakakapagod talaga. Hay naku, mukhang luma at sira-sira na talaga ang bahay na ito kapag tiningnan mo ngayon. Kailangan ko nang magpatayo ng bagong bahay sa lalong madaling panahon. Dinalhan ko po kayo ng mga pinulot kong kabuti. Kapag may bago na tayong bahay, baka sakaling nakauwi na rin si Guhua. At kapag nangyari iyon, ipaghahanda ko kayo ng isang malaking kwarto para sa inyong kasal. Ate, ano ba nang sinasabi mo? Bakit ka naman nahihiya? Nasa tamang edad na rin naman kayo. Naku naman ate, ako uwi na muna ako. Huwag kayong mag-alala, Aling Zhang. Medyo payat man ang anak kong si Eria. Pero maganda naman ang mukha niya. At mabilis din siyang kumilos sa trabaho. Aba, siya ba ang anak mo? Napakasariwa nga ng mukha niya. Sinabi ng pamilya Zhao na maaari silang magbayad ng 1,000 barya. 1,000 barya, sige. Itay, ibebenta niyo po ba ako? Anong ibebenta ang pinagsasabi mo? Normal lang na mag-asawa ang babae kapag lumaki na. Marami silang pera sa pamilya Zhao. Kapag nagpakasal ka na roon, ang dote na makukuha natin ang gagamitin para maipakasal si Yao Zong. Walang hiya kang bata, ka saan ka tatakbo? Tumigil ka rito. Tatakas ka pa ah. Huminto ka. Sino ka sa akala mo? Dinidisiplina ko ang sarili kong anak. Ano bang pakialam mo? Bakit mo naman siya ibebenta? Bakit ka mo dahil anak ko siya? Malapit nang mag-12 taong gulang si Yao Zhu. At kailangan na rin niyang maghanap ng mapapangasawa. Kung hindi ko siya ibebenta, paano ko maipag-aasawa si Yao Zhu? Ibebenta mo ang anak mong babae para lang maipakasal ang anak mong lalaki. Tao ka pa ba? Huwag kang magkunwaring mabuting tao rito. Kahit kanino naman ibebenta ko pa rin siya. Kung talagang magaling ka, ilabas mo ang pera. Pera lang ba ang kailangan mo? Sige, bibilhin ko siya. Ano? Ang sabi ko, bibilhin ko siya. Mula ngayon, si Eria ay kabilang na sa pamilya Gu. Mula ngayon, si Eria ay pamilya Gu na ngayon. Ate, huwag naman. 1,000 tali ng baryang tanso, hindi ba? Kulang pa ba ang 1,000 tali ng pera? Kailangan pa ng 1 kaban ng pinong bigas. Ito muna ang kinita sa sabaw ngayong araw. Ihahatid ko rito sa mga susunod na araw ang pagkaing hinihingi mo. Isasama ko na muna siya. Sige, isama mo na siya. Kaliwaan tayo. Hey, Eria. Tara, sumama ka kay ate pauwi. Nabalitaan niyo ba? Iyang sigutang nitong mga nakaraang araw. Bumibili na naman ng katulong at lupa. Yumaman na talaga siya. Sinabi mo pa, balita ko napakaraming pera ang ginastos niya. Upang si Eria ay matubos sa sugarol niyang ama. Bumili pa siya ng 20 munang palayan mula sa pamilya Li. Sa panahong ito na halos mamatay na sa gutom ang ibang pamilya. Samantalang siya, bili ng lupa at ng mga katulong. Hindi malaman kung saan niya nakukuha ang pera. Ewan ko ba, basta ang alam ko may kakayahan siya. Nakahigop na ako ng kanyang maanghang na sabaw. Kahit sa bayan walang ganoong kasarap. Bless you. Bili pa ng katulong at bili ng lupa. Ang malditang sigutang na iyan. Nagawa nga talaga niyang umasenso. Hindi maaari, kailangan ko itong sabihin kay Wen Yuan. Malamig na ang tubig, dagdagan mo pa ng mainit. Nauuhaw ako. Kunin mo nga ang peras, doon sa mesa.
Bakit hindi matamis ang peras na ito? At isipin pa namang nakapag-aral siya. Kahit pumili lang ng peras hindi pa magawa ng maayos. Sige na sige na. Pagkatapos mong maghugas lumabas ka na. Gusto ko muna magpahinga. Mayroon lang akong ina. Walang ama. Si nanay lang ang mayroon ako. Wala akong tatay. Isang bata na 6 na taong gulang. Paano niya nakuha na sabihin ang ganoong bagay? Siguradong si Gutang ang nagturo sa kanya, siguradong siya nga. Pero kung sa bagay, kung hindi lang dahil kay Don Liu, na kayang mag-ayos ng mga koneksyon para sa akin, bakit ko naman pakakasalan ang malditang senyoritang iyon? Kung sakaling hindi ako nakapasa sa pagsusulit. Kung nanatili sana ako sa nayon, at namuhay kasama si Gutang, magiging masaya at mapayapa rin kaya ang buhay namin. Hindi pwede. Kailangan kong maging opisyal. Kailangan kong umangat sa buhay. Wen Yuan. Anak ko, alam mo ba? Hindi ko alam kung anong swerte ang dumating kay Gutang. Kamakailan lang ay bumili na naman siya ng mga katulong at lupain. Mukhang talagang yumaman na siya. Impossible. Sa panahong katulad nito, marami nang nagugutom at namamatay sa mga kalapit na yon. Siya na isang iniwang asawa. Saan naman siya kukuha ng pera? Magsisinungaling ba ako sa iyo? Kumalat na ang balita sa buong nayon. Gumastos siya ng 1,000 pilak para tubusin si Arya mula sa kanyang ama. At bumili pa ng 20 munang palayan mula sa pamilya Li. At may mahigit 100 magsasaka na nagtatrabaho para sa kanya. Mali may mali rito. Akala ko noong una ay sinuwerte lang siya, na makapagtanim ng ilang munang gulay. Pero ngayon hindi na lang ito dahil sa swerte. Ang makakapagpaliwanag nito. Saan naman niya nakuha ang pilak na iyon? Isang babae na may kasamang bata, at walang lalaking tumutulong sa kanya. Paano magiging posible iyon? Kaya nga ako pumunta rito para hanapin ka. Anak ko, hindi mo naman siya formal na hiniwalayan. Kung tutuusin, ang lahat ng mga ari-ariang ito na mayroon siya. Hindi ba't sa pamilya siya naman talaga ang lahat ng iyan? Inay, tama ka. Hindi natin pwedeng palampasin lang ito ng ganoon na lang. Tama. Hindi natin pwedeng hayaan na magpatuloy siya sa ganyang karangyaan. Mag-isip ka ng paraan. Alamin mo kung saan galing ang pera niya. Sige, naintindihan ko. Sa susunod na pag-uwi ko sa baryo, imbestigahan ko iyan ng mabuti. Hindi siya makakatakas sa aking mga kamay. Paraan po, makikisuyo po, paraan po. Ate Gu siya nga pala si. Siya ang ating tagapamahala na si Zhao mula sa Shangweiju. Tagapamahalang Zhao, ito naman si kapatid na Gu. Ikinagagalak ko kayong makilala. Ang sarap nga talaga ng sabaw mo. Haha, sa totoo lang. Walang gana kumain ang aming amo nitong mga nakaraang araw. Wala siyang magustuhang kainin. Maliban na lamang noong araw na iyon nakainom siya ng isang malaking mangkok. Ano nga ulit ang pangalan ng huhu, anong sabaw iyon? Hulatang po. Tama, hulatang. Kaya nga naparito kami ngayon, para makipag-usap sa iyo. Gusto naming umorder ng 1,000 balde. Madali namang pag-usapan ang presyo. Ano? 1,000 balde. Ang aming amo sa kalapit na mga malalaking lungsod, ay may mga pag-aaring restoran doon. Kung makakapagbigay ka ng 1,000 balde ng sabaw na ito, siguradong mabilis itong maubos. 1,000 balde. Kahit gumamit pa ako ng malalaking kawa, abutin pa rin iyon ng ilang araw. Hindi ko talaga kayang gawin ito ng mag-isa. Tagapamahalang Zhao, hindi naman sa ganoon. Hindi ito tungkol sa presyo. Talagang wala lang akong oras para gawin yan. Nakikita mo naman ang sitwasyon ko. Araw-araw na mahaba ang pila dito sa aking pwesto. Dagdag pa riyan, mayroon pa akong 20 munang lupa. Talagang hindi ko na alam kung paano ko paghahati-hatian ang oras ko. Walang problema, pwede ka namang kumuha ng mga tauhan para gumawa niyan. Basta't magsusupply ka sa amin ng paninda. Ang mga pananim mo sa 20 muna lupain ay bibilhin din namin sa presyong merkado. Ano, bibilhin ang pananim sa 20 muna lupain sa presyong merkado. Ibig sabihin nito, hindi ko na kailangang mamroblema kung paano ito ibebenta. CJ, walang pasubali, sige, ganyan na nga ang kasunduan natin. Kapatid na Gu. Heto ang mais mo. Nga naman.
Sa panahon ngayon ng matinding gutom ang mga mais, ay karaniwang bansot at maliliit. Pero bakit ang mais mo, napakalaki at napakaganda ng tubo? Kung gusto mo, kumuha ka lang ng ilan para maiuwi at matikman. Amo, bakit po kayo bumaba rito? Hindi pa po lubusang gumagaling ang inyong katawan. At napakatagtag pa ng daan dito sa nayon. Ayos lang ako. Napagkasunduan ba ang tungkol sa sabaw na hulatang? Opo, ayos na po ang usapan. Pumayag si kapatid na Gu na magpadala ng paninda sa atin. Mabuti naman. Magtira ka pa ng isang mangkok para sa akin. Amo, nakalimutan ko pong magdala. Masyado po kasi akong nakatutok sa pakikipag-usap sa negosyo ngayon. Pero, may dinala po ako para sa inyo. Ang mais na itinanim ng babaeng iyon. Mais. Bakit napakatamis at napakatas nito? Ako si Zawuda, lumaki sa pamilya ng mga negosyante. Mula pagkabata, napakarami ko ng natikmang masasarap na pagkain. Pero ang mais na ito, kahit hindi niluto, ay napakatamis pa rin, parang binabad sa pulot. Hindi ordinaryong tao ang nakapagpatubo ng ganitong mais. Kausapin mo ang babaeng iyon. Gusto kong pumunta sa kanyang bukid para makita ito. Amo, pero hindi pa po kayo ganap na gumagaling. Mas mahalaga ang negosyo, bilisan mo at umalis na. Sige po, masusunod. Ginoong Zhao, may kailangan po ba kayo sa akin? Ikaw nga ang may-ari ng masarap na sabaw na hulatang. Sa 28 taon ng aking buhay ngayon lang ako nakakita ng ganitong mais. Paano mo ba sinaka ang lupang ito? Wala namang iba kundi ang pagiging masipag lang sa pag-aalaga. Sigurado akong may espesyal siyang paraan. Sadyang hindi lang siguro niya pwedeng sabihin. Isang babae ka lang naman, pero nakapagpalago ka ng ganitong pananim sa gitna ng tagutom. Hindi iyan madaling bagay. Sa susunod lahat ng pagkaing aanihin mo. Ako si Zhao Wuyo ang bibili ng lahat ng yan. Hindi niyo pa nga natitikman pero nagagawa niyo ng bilhin ang lahat. Hindi na kailangan dahil nagtitiwala ako sa iyo. Sigurado akong may natatangi kang paraan. Kung hindi ay hindi ka makakapagpalago ng ganito sa panahon ng tagutom. Pero negosyo mo ito. At hindi ko ito agawin sa iyo. At hindi lang iyan, handa rin akong maglabas ng pera. Para mamuhunan sa mga sangay ng tindahan mo ng hulatang. Pantay ang hati natin sa lahat ng kikitain. Ano sa tingin mo? Seryoso ka ba talaga? Ako si Zhao Wuju ay may isang salita. Bukod pa rito, may isa pa akong kahilingan. Sige, sabihin mo. Nabalitaan kong marami kang pagmamay-ari na malalaking kainan. Marahil, pwede mong kunin ang ilang mga taga-nayon para magtrabaho doon. Mahirap ang buhay dahil sa tagutom. Gusto mo silang tulungan. Pero hindi pa sapat ang ganoon lang. May mahigit 1,000 tao sa nayon na ito. Negosyante po kayo. Kaya maaari ninyong dalhin ang aking mga inaning pagkain. At ibiyahe ang mga ito sa mga lugar na may mataas na presyo ng pagkain. Upang matulungan ang mga taong nagdurusa sa tagutom. Napakahusay kahit na isa kang babae. May ganyan kang katatagan at malasakit sa kapwa. Ako si Zhao Wuda. Hindi naman siguro ako magpapatalo sa iyo. Kasado na ang negosyong ito para sa akin. Ipinagbili ka ng bayaw mo rito, at umaasa ka pang makakakain ng busog. Kahit akong matanda ay hindi mabusog sa panahong ito ng tagutom. Siya Ohua, halika rito bilis at kumain ng pansit. 3 buwan na akong nananatili rito. Ate, nasaan ka ba? At si Eria rin.
Hindi ko alam kung kailan ko kayo muling makikita. Kayo? Inay, ano pong ginagawa natin dito? Punit na ang damit ng mabait kong si Xiao Sui. Ibibili ni Inay si Xiao Sui ng bagong damit. Hehe Inay, maganda ba? Ang ganda-ganda. Ang munting Xiao Sui namin ang pinakamaganda sa lahat. Xiao Sui, bukas na ang tindahan ng maanghang na sabaw ng iyong inay. Simula sa araw na ito, ang munting Xiao Sui natin ay isa ng prinsesa sa lungsod. Inay, ano po ang ibig sabihin ng prinsesa? Ibig sabihin ay isang mayamang binibini. Isang kagalang-galang na binibini na walang sinumang mangangahas na umapi. Kung ganoon, gusto ko pong maging prinsesa, para tulungan si Inay na labanan ang mga masasamang tao. Araw. Heto na. Napakaraming tao. Ang katanyagan ng iyong maanghang na sabaw ay kumalat na sa buong lugar. Hindi magtatagal at maaari ka nang magbukas ng isa pang sangay. Saglit lang ihahanda ko na ang sa iyo. Pagkatapos ay gagawin ko na ang para sa iyo. Mukhang kulang tayo sa tao. Huwag kang mag-alala. Ngayong panahon ng tagutom at kahirapan, napakaraming pamilya ang hindi na makaraos sa buhay. Kung kukuha tayo ng ilang katulong, hindi ito magiging magastos. Kumuha ng ilang katulong. Nga. Binibini kung hindi ka pamilyar sa bayang ito. Maaari kitang samahan sa kanlurang pamilihan upang maghanap ng ilang ahente. Ipinagpapasalamat ko ang iyong tulong, Ginoong Zhao. Tuloy po kayo. Napakaraming tao ang nagbebenta ng sarili nila bilang katulong, para lamang magkaroon ng makakain. Binibining Gyu, hindi ko na po ililihim sa inyo. Ang lugar natin ay maituturing ng masagana. Ang hirap sa ibang naghihikahos na lugar ay siguradong mas matindi pa. Ginoong Zhao, marahil balang araw. May maitutulong tayo para sa mga mamamayan. Napakadakila ng iyong puso, Binibini. Ek! Nay, parang si Tiyo po ang taong iyon. Maliwanag na pumunta sa hukbo ang tiyo mo para maging sundalo. Paano naman siya magiging isang pulubi? Xiao Sui, namamalikmata ka lang siguro. Xiao Sui. Huwag ka nang umiyak, tiyo. Sabi ni Nay, hindi mabuting bata ang palaiyak. Xiao Sui, huwag kang kung saan-saan tumatakbo. Xiao Hua. Xiao Hua. Bakit ka nagkaganito? Kahit magsalita man lang ay hindi mo na magawa. May sumira sa lalamunan ng taong ito kaya siya napipi. Kahit hindi ko alam kung sino ang nagpahamak sa iyo. Ngunit siguradong aalamin ko ang totoo. Xiao Hua, tumayo ka. Iuwi ka na ni ate. O, hindi ba asawa ito ni Wen Yuan? Hipag. Anong sadya ninyo rito sa aking pamilihan ngayon? Ang taong ito ay isang malayong kamag-anak ni Shen Wen Yuan. Dati ay tamad at walang ginagawa sa buhay si Shen Wen Biao. Pero nung pumunta siya sa lumang abandonadong bahay, bigla siyang yumaman. Ang kapatid mo kasi, tumakas noon mula sa kampo ng recruitment. Kaya ibinenta siya rito ng mga sundalo. Ate, wag mo naman akong sisihin kung mukha akong malupit ha. Sandali, hindi. Si Shen Wen Biao ay miyembro ng pamilya Shen, kaya ang pagkawala ni Gu Hua ay malamang na may kinalaman sa pamilya Shen. Pero hindi ito ang tamang oras para magwala. Ang pinakamahalaga ngayon ay mailigtas at maiuwi muna ang kapatid ko. Isasama ko na siya. Ibigay mo sa akin ang kanyang kasunduan sa pagkaalipin. Hahaha, nandito ang kontrata niya. Pero malaki ang utang niya para sa mga gamot, pati na rin sa kinain niya nitong mga nakaraang buwan. Kapag pinagsama-sama ang lahat, aabot ito sa 10 pirasong pilak.
Ang 10 pirasong pilak ay makakabili na ng 10 malalakas na binatang lalaki. Ate, kung wala kang maibabayad, may iwan na lang talaga ang taong ito rito sa akin. Ang mga tao rito sa lugar mo, karamihan sa kanila ay dinala rito sa pamamagitan ng pagkidnap, hindi ba? Kung hindi dahil doon, bakit kailangan mo pa silang lasunin para mapipi? Shen Wenbiao. Siguradong ayaw mo namang isumbong kita sa mga otoridad. Ate, pamilya naman tayo rito. Ganito na lang 9 na pirasong pilak at hindi ko na ito pwedeng ibaba pa. Kung hindi mo talaga kaya, huwag mo nang asahang maiuwi mo siya. Sandali lang. Bakit ka nakikialam sa buhay ng iba? Kasosyo ko sa negosyo si Binibining Gu. Ang problema niya ay problema ko rin. Nais ko lang itanong kung ang mga taong hawak mo ay may mga dokumento ng rehistrasyon mula sa gobyerno. Ginoong Shen, siya ang may-ari ng Shangweiju, na may malalim na koneksyon sa gobernador. Isa siyang napaka-impluensyadong tao. Hindi natin sila kayang kalabanin. Hehe, nagbibiro naman kayo, Boss Zhao. Siyempre, may mga papel naman, kaso lang. Dahil gustong iuwi ni ate ang kanyang kapatid, ako bilang kuya ay hindi na rin hahadlang. Pamilya naman tayo kaya walang ilangan. Ang taong ito ay ibinigay ko na sa inyo bilang regalo. Sige na, bakit nakatunganga pa kayo dyan? Q. Maraming salamat sa iyo, Boss Zhao. Walang anuman. Ipaghanda mo muna ng matutuluyan ang kapatid mo. Pag-usapan na lang natin ang iba sa susunod. Siya Ohwa, umuwi na tayo sa bahay kasama si ate. Tito, huwag kang matakot. Napakalakas kaya ni nanay. Tiyak na ipaghihiganti ka niya. Ate, nandito na ako. Kuya Guhwa, bakit ngayon ka lang bumalik? Bakit ngayon ka lang bumalik? Bakit? Bakit hindi siya nagsasalita? Dahil nilason siya kaya hindi na siya makapagsalita. Ano ang mangingidnap na iyon? Si Shen Wenbiao ay malayong kamag-anak ng pamilya Shen. Ibig sabihin ba nito, may kinalaman din ang pamilya Shen sa pagdukot kay Guhwa? Hindi ko palalagpasin ang bagay na ito. Pero ang pinakamahalaga sa ngayon, ay humanap muna ng manggagamot para mapagaling ang boses ni Guhwa. Kung hindi na talaga siya makakapagsalita kailanman, ako bilang ate niya, ay mag-aalaga sa kanya habang buhay. Hindi ito magiging pabigat sa iyo. Walang problema, kahit habang buhay pa siyang pipi. Hindi ko siya ikakahiyang tanggapin. Buong buhay ko siyang babantayan at sasamahan. Kasalan at paglipat ng bahay, dobleng selebrasyon. Grabe, nabubuhay na ako rito sa mundo ng 50 taon. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaking bahay. Naku, kapatid mula sa pamilya Gu. Napakaswerte mo talaga. Ipasok na sila sa kwarto ng bagong kasal. Ipasok na sila sa kwarto ng bagong kasal. Boss Zhao, masyadong mahalaga at mamahalin ang aparador na ito. Maliit na bagay. Kung sa bagay, ako nga dapat ang magpasalamat sa iyo. Kung hindi dahil sa tulong mong humanap ng mga manggagawa, hindi mapapatayo ng mabilis ang malaking bahay na ito. Binibining Gu, sa totoo lang, ako talaga ang dapat na higit na magpasalamat sa iyo. Dahil lang sa iyong masarap na maanghang na sabaw. Ang aking mahigit 10 kainan ay laging dagsa ng tao araw-araw. Ngayong buwan lang, ay 3 beses ang tinaas ng ating kita. Galing lang iyan sa mahusay mong pamamahala, Ginoong Zhao. At may isa pa pala. Ngayong araw ay ininspeksyon ko ang 20 sukat ng palayan. Hitik na sa ani ng patatas. Sa tingin mo ba ay maaari na itong gamiting binhi? Sa katunayan ay may 200 sukat ng matabang lupa ang aking pamilya.
Kung matataniman natin ito ng buo, ang buong bayan ay tiyak na maliligtas sa tagutom ngayong taon. Siyempre naman, Ginoong Zhao, handa kong ibigay ang mga dekalidad na binhi. Sa lahat ng mga magsasaka, kakailanganin ko pa rin ang inyong tulong para rito. Binibining Gyu, napakalaking swerte mo talaga sa amin. Ina, Tiyong Zhao, ano po ang pinag-uusapan ninyo? Sinasabi lang namin na ikaw ang munti naming swerte, hehehe. Oh, Wanggilan, lumabas ka nga at tingnan mo ito. Matapos mong hamakin si Gutang noon, at palayasin siya, ngayon, nakatira na siya sa malaki at magandang bahay. Tingnan mo naman ang anak mo, isang hamak na iskolar lang, wala namang nararating sa buhay. Palamuning manugang lang sa pamilya Liu, mas masahol pa sa aso. Wen Yuan, galingan mo naman at magsumikap ka. Huwag mong hahayaang tapakan lang tayo ng babaeng iyon. Oh, ano namang pinagbubulungan ninyong mag-ina rito? Pinag-uusapan kung paano tayo babangon. Hindi naman nagkamali si Tandang Liu. Ang ibang tao nga naman, sinasabing isa siyang iskolar, pero sa totoo lang, walang ibang alam gawin maghapon kundi magbasa. Ang katulad mo nga naman, lalaki ka ba talaga kung ituring? Lesiu. Sa tingin ko, noong ibinigay ang sirang bahay na iyon kay Gutang, parang, naibigay na rin natin ang lahat ng swerte natin. Anak ko, sinasabi mong lalo tayong minamalas ngayon. Ano ba talaga ang nangyayari? Baka may kinalaman ito sa sirang bahay na iyon. Inay, napuntahan niyo na ba ang sirang bahay na iyon? Ang sirang bahay, hindi natin masisiguro. Baka may nakatagong kayamanan doon sa sirang bahay na iyon. At baka nahanap niya ito. Kuya, may malaking problema. Ano ba iyon? Bakit ka nagkakaganyan? Ang tungkol sa pagbebenta natin kay Guhua. Nalaman na ni Gutang. Anong gagawin natin ngayon? Isang babae lang naman siya. Ano ba ang magagawa niya laban sa atin? Pero sa ngayon, may ipapagawa ako sa iyo. Ano iyon, kuya? Ngayong gabi, pumunta ka sa sirang bahay na iyon at magmanman ka ng mabuti. Isang babae lang siya. Paano siya nakakabili ng lupa at nakakapagpatayo ng bahay? Siguradong may kakaiba rito. Huwag kang mag-alala, kuya. Ako nang bahala rito. Bakit may pinto rito? Huwag mong sabihin, ang lihim ni Gutang ay nasa loob ng pintong ito. Nasaan ang pinto? Anong nangyari? Kakapasok ko lang naman dito. Nasaan ang pinto? Palabasin niyo ako. May tao ba dyan? Palabasin niyo ako. Pakiramdam ko may hindi magandang mangyayari ngayong gabi. Hayaan mo na nga, mabuti pang pumunta muna ako sa lumang bahay para tingnan. Bakit bukas ang pinto? Sigurado naman akong nilock ko ito. Hindi sa akin ang mga bakas ng paa sa sahig. Malaking bakas ito ng paa ng lalaki. May nakatuklas kaya sa pinto. Nandito pa naman ang pinto pero nasaan ang pumasok? Kahit ano pa man, kailangan kong bumili ng gamot para kay Guhua. Mabuting aso dyan ka lang ha. Huwag na huwag mong papapasukin ang kahit sino. Ha ha ha. Ang galing. Sabi ng may-ari ng tindahan. Mga makabagong gamot daw ito para sa mabilis na paggaling. Para talaga ito sa lalamunan. Siguradong gagaling na ang kapatid ko kapag ininom niya ito. Ilang araw na rin ang nakalipas. Saan ba talaga nagpunta si Wen Biao? Walang balita sa kanya kung buhay pa ba o patay na. May masama kayang nangyari sa kanya. Wen Yuan, pumunta ka doon ngayong gabi at tingnan mo. Baka gawa ito ng masamang babaeng si Gutang. Baka hinuli niya si Wen Biao. Inay, ayaw ko namang galitin si Gutang. Sabi nga nila kahit saglit lang naging mag-asawa may pinagsamahan pa rin. Kakausapin ko siya ng maayos. Siguradong mapapatawad din niya ako. Hihe! Kapag nangyari iyon ang mga lupain niya, pati ang malaking bahay ay mapapasakin na lahat.
Hindi mo ba kayang magkaroon ng kahit kaunting ambisyon? Inay, magkakapera ba ako sa ambisyon na iyan? Nga pala, naalala kong mayroon ka pang isang pares ng pilak na pulseras. Ibigay mo muna sa akin para iregalo ko kay Gutang bilang paghingi ng tawad. Napakawalang utang na loob mo talaga. Ako na sarili mong ina. Naubos mo na nga ang lahat ng dot ko. Pati ba naman ang huling pares ng pilak na pulseras ay hindi mo pa palalampasin? Ay naku, napakawalang utang na loob mong anak. Bakit hindi ka patamaan ng kidlat ng langit? Diyos ko po. Ang bago at napakalaking bahay na ito. Kahit ang bahay ng kapitan ng barangay ay walang ganito. Gutang o Gutang. Sa pagkakataong ito, hindi ka na makakatakas sa mga kamay ko. Asawa ko, pumunta ako rito ngayon para humingi ng tawad sa iyo. Naliwanagan na ako. Nabulag lang ako ng katangahan ko noon. Patawad sa iyo at kay Xiao Sui. Handa kong iwanan at hiwalayan si Liu Kuai. Tayong tatlo bilang isang pamilya. Babalik sa dating buhay natin. Tingnan mo, ito sinadya kong bilhin para sa iyo bilang paghingi ng tawad. Ang pilak na pulseras na matagal mo nang gustong makuha noon. Ngunit hindi ko ito binili para sa iyo. Kung gusto mong makipagbalikan, sige. Basta't magawa mo ang isang bagay. Papayag ako. Sabihin mo. Huwag lang isa. Kahit 10 bagay ay gagawin ko. Basta't maibalik mo ang maruming tubig na natapon sa plangana. Papayag ako. Haha, napakahusay ng sinabi mo. Ang natapong tubig ay hindi na muling maibabalik. Asawa ko. Sabi nga nila, ang pagsasama kahit isang araw lang ay may malalim na pagmamahal. Siya ang nagbenta. Ibig mong sabihin, si Shen Wenyuan ang nagbenta sa iyo. Ano? Ako, may gagawin pa ako. Babalik na lang ako sa ibang araw. Huwag kang magmadali, hindi naman siya makakatakas. Huwag kang matakot, ipaghihiganti ka ni ate. Napakabilis lang. Pumasok tayo para tingnan. Paanong mangyayari iyon? Walang kahit ano rito. Ang mga pagkain at pilak niya. Nalaglag ba ang mga iyon mula sa langit? Ah! Huwag kang lalapit. Sige na, mabait na aso, alis na. Ah. Ah. Wenyuan. Nasaan na yun? Saan kaya nagpunta si Wenyuan ng napakaaga? Gilan ako, masama ito. Naku po, si Wenyuan niyo umakyat sa pader kagabi. At nabali ang binti niya. Ang anak ko. Paano ka nagkaganyan? Nanay. Hindi po ako makagalaw. Wala nang pakiramdam ang mga binti ko. Halahating gabi na pumunta pa sa abandonadong bahay. Kung hindi magnanakaw, tiyak mang-aagaw. Ganti na iyan ng langit sa kanya. Ay nga pala, napakasayang balita nito. Kailangan ko itong ibalita agad kay kapatid na Gu. Kapatid na Gu. Napakasayang balita.
Manugang ko, ano bang ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin? Hindi namin kailangan sa pamilya Liu ang isang lumpo. Bukod pa doon, hindi naman pwedeng maging opisyal ang isang may kapansanan. Sira na ang buhay niya. Pero hindi mo naman siya pwedeng iwan na lang basta-basta. Manugang ko, maawa ka naman sa kanya. Wala akong pakialam. Kung saan siya nanggaling, doon siya bumalik. Ang anak ko. Sabi nga nila kahit isang araw lang naging mag-asawa may pinagsamahan pa rin. Bakit napakawalang puso ng pamilya Liu? At pinalayas ka na lang ng ganyan basta-basta. Saan naman kukuha ang pamilyang Shen ng pera pampagamot sa binti mo? 6 na buwan ang nakalipas. Pinalayas lang din nila si Gutang sa bahay. Ang yabang-yabang pa nila noon. Sinabi mo pa, ngayon tingnan mo, nakatira na si Gutang sa malaking bahay na bato. Habang yung iskolar pa ang naging lumpo ngayon. Iyan ang tinatawag na may ganti ang langit sa huli. Wala kayong alam. Noon, nung nakita nilang sikat tayo, lahat sila sumisipsip sa atin. Ngayong nakikita nilang umaasenso si Gutang. Sumisipsip na naman sila kay Gutang. Mga sipsip at balimbing talaga. Huwag kang mag-alala, Wen Yuan. Kung ayaw niya sa iyo, nandito ang nanay mo. Nanay, kahit ibenta ko pa ang lahat ng mayroon ako, mapagaling ka lang. Nanay, kung hindi mo lang sana ako sinulsulan noon na hiwalayan ang aking asawa. Hindi ko sana pinabayaan si Gutang at ang anak namin. Sadyang ayaw mo lang ba talagang makitang maayos ang buhay ko? Kaya ka nag-isip ng masamang paraan. Lahat ng ito ay ideya ng tatay mo. Malay ko ba naman? Ang tatay mo ang nagsabing mayaman ang pamilyang Liu. At kapag napalapit ka sa kanila ay madali kang magiging opisyal. Wala akong kinalaman doon. Lahat ng ito ay ideya ng nanay mo. Sinabi ko na nga noon pa na mabuting bata si Gutang. Pero kayo ang nagpumilit na hiwalayan ko siya. Lesiu, mula pagkabata. Lagi ka nalang nagtatago sa likod ng mga babae. Anong klase kang lalaki? Suwail kang anak. Ako ang iyong ama. Paano mo nagagawang magsalita sa akin ng ganyan? Huwag na kayong mag-away. Tama na yan. Parusa ito ng langit. Lahat ng ito ay parusa sa atin. Napakalalang taggutom nito. Marami nang namamatay sa gutom sa bawat sulok. Kulang na kulang ang pagkain at maging ang mga binhi. Ang tulong na pagkain mula sa palasyo ay matagal nang naantala at hindi pa rin dumarating. Ilang tao pa kaya ang mamamatay sa gutom sa mga susunod na araw? Bilang isang opisyal ng pamahalaan, na sumasahod mula sa kaban ng bayan. Ngunit wala akong magawa kundi panoorin na lamang ang paghihirap ng aking mga mamamayan. Wala man lang akong magawa para tulungan sila. Nahihiya ako. Talagang binigo ko ang aking mga nasasakupan. Pinuno, si Ginoong Zhao Wuda, ay nagnanais na makipagkita sa inyo. Hinahanap ako ni Wuda. Bilisan mo, papasukin mo agad ang aking butihing pamangkin. Narito na po siya. Tiyuhin, matagal na tayong hindi nagkita. Ang pamangkin ninyo. Alam ko pong nag-aalala kayo dahil sa lumalalang gutom. Kaya naparito ako para magmungkahi ng isang paraan. Anong paraan? Sabihin mo na agad. Sabihin mo na, tiyo. May nakilala po akong isang pambihirang babae kamakailan. Mahusay siyang magpalaki ng mga pananim na may malaking ani. Ang mga itinatanim niyang patatas at mais. Ang ani nito ay ilang beses ang dami kumpara sa karaniwang binhi. Kung makukuha natin ang tulong niya, tiyak na malulutas natin ang matinding gutom na ito. Totoo ba ang sinasabi mo? Tiyo, ang mga pagkaing inani nitong nakalipas na 2 buwan. Lahat po ay nakatambak doon sa loob. Maaari ninyong tingnan mismo. Bakit napakalaki ng mga patatas na ito? Ang isa ay kasing laki na ng 3 o 4 na karaniwan. Ang ganito kasaganang ani, tunay na isang himala ito. Kung maipapamahagi lang ito sa bawat lalawigan, hindi na natin kailangang mamroblema pa sa gutom. Wuda, nasaan na ngayon ang pambihirang babaeng iyon? Sige na, dalhin mo ako sa kanya ngayon din. Huwag po kayong magmadali, tiyo. Narito lang siya sa kalapit na nayon. Ang isang taong may pambihirang talino na tulad niya. Dapat ko siyang puntahan ng personal para humingi ng payo. Maghanda kayo ng sasakyan. Ako mismo ang pupunta roon sa nayon. Senyor. Wala po akong kasalanan, naapi po ako. Sino ang nasa harap na iyan? Ano ang idinedemanda mo? Ay! Senyor, ako po ay si Shen Wenyuan, isang iskolar mula sa nayong ito. Nais ko pong ireklamo ang dati kong asawa na si Gutang. Iniwan niya ang kanyang asawa at anak, at inagaw pa niya ang mga lupa at ari-arian ng pamilya Shen. Tulungan ninyo po akong makamit ang katarungan, Senyor. Ang tinutukoy niyang unang asawa na si Gutang. Hindi kaya siya si kapatid na Gyu? Sandali, hindi tama ito. Tiyak na may malaking pagkakamali rito.
Muda, wag mong sabihin ang dati niyang asawa ay. Siya pala ang tinutukoy mong pambihirang babae na si Gutang. Siya nga po. Hay, mukhang mahirap nga ang sitwasyong ito. Sa isang banda, iniwan niya ang kanyang asawa at anak. Nalabag sa moralidad at tungkulin ng tao. Sa kabilang banda naman, gumawa naman siya ng isang pambihirang kabutihan na nagligtas sa napakaraming mamamayan mula sa matinding gutom. Ano kaya ang mas mabuting gawin ngayon? Tiyo, mula pa noong unang panahon, hindi kailanman magtatagumpay ang kasamaan laban sa kabutihan. Bakit hindi natin sila sabay na ipatawag para litisin? Upang lumabas ang buong katotohanan ng walang pinapanigan. May punto ka, mga kawal. Dalhin dito ang matandang babae at ang lalaking iyon para sabay na litisin. Mahal na hukom, hindi ko naman po gustong magsumbong sa batas. Ang nais ko lang ay makabalik sa piling ni Gutang. At muling mamuhay kasama siya. Mahal na hukom, pakiusap po, suriin ninyong mabuti ang katotohanan. Mahal na hukom, mga kawal, pumunta kayo sa pinakamalapit na munisipyo. At ipatawag ang mamamayang si Gutang. Katahimikan. Naririto na ba ang babaeng si Gutang? Ako po si Gutang, nagbibigay galang sa mahal na gobernador. Ikaw nga ba si Gutang? May itatanong ang korteng ito sa iyo. Itong si Shen Wenyuan ay inirereklamo ka sa pag-iwan sa iyong asawa at anak, pati na rin sa pang-aagaw ng kanyang mga lupain. Inaamin mo ba ang iyong kasalanan? Mahal na hukom, hindi ko po inaamin ang kasalanang ibinibintang sa akin. Shen Wenyuan, may lakas ka ba ng loob na humarap sa kagalang-galang na gobernador at ulitin ang lahat ng mga ginawa mo sa akin? Bakit hindi sasabihin ko talaga, mahal na hukom? Si Gutang ay ang aking unang asawa. Nang makapasa ako sa pagsusulit para maging iskolar, nainggit sa akin ang pamilya Liu, kaya nagpadala sila ng mga tao para dukutin ako. Wala po akong nagawa noon, kaya napilitan na lamang akong pakasalan si Liu Kui. At para naman kay Gutang, hindi ko kailanman siya hiniwalayan o tinalikuran bilang asawa. Oh, siya mismo ang kusang tumakas. Ang mga lupa at bahay na iyon ay pagmamay-ari lahat ng pamilya Shen mula pa sa aming mga ninuno. Pero inagaw lang niya at inangkin. Kagalang-galang na hukom, bigyan niyo po ng katarungan ang isang maliit na mamamayang tulad ko. Kagalang-galang na hukom, 3 henerasyon nang namumuhay ng marangal ang pamilya Shen. At kailanman ay wala kaming ginawang masama o labag sa aming konsensya. Masyadong mapang-api at hambog ang pamilya ni Don Liu. Talagang mga walang kwentang tao sila. Baka nga naman napilitan lang talaga sila. Kung ganoon nga ang nangyari, dapat ay maintindihan din iyan ng kapatid nating si Gyu. Gutang, mayroon ka bang gustong sabihin? Kagalang-galang na hukom. Kung totoong may kasalanan si Gutang, dapat siyang parusahan ayon sa batas. Ngunit kung napatunayang nandaraya si Shen Wenyuan, dapat din siyang hatulan ng parusa. Malalaman sa paglilitis kung sino ang tama at mali. May punto ka, simulan na ang pagdinig. Huwag muna nating pag-usapan ang pang-iiwan niya sa kanyang asawa para magpakasal sa iba. Dahil mayroon pa akong mas matinding kawalang katarungan na gustong idulog sa inyo. Kaya nakikiusap ako, mahal na hukom, suriin niyo po itong mabuti. O, anong kawalang katarungan iyan? Mahal na hukom, ito po ang aking nakababatang kapatid na si Guhua. Gusto ko pong ihabla si Shen Wenyuan. Dahil ipinagbili niya ang sarili kong kapatid. Doon sa minahan, kung saan siya binugbog ng husto hanggang sa mabaldado. Sa ganitong kasuklam-suklam na gawain, mayroon ka bang patunay? Ito po ang kasunduan sa pagbebenta kay Guhua. May tatak po ito ng tagabenta ng tao na si Shen Wenbiao. Maaari niyo pong iutos sa inyong mga tauhan na suriin at patunayan ito. Kagalang-galang na hukom, ako po na inyong lingkod ay maaari ring magpatotoo. Noong iwanan ni Shen Wenyuan ang kanyang asawa para magpakasal sa iba, naiwan si Gutang doon sa bukid, kasama ang kanyang anak na naghihintay na lamang mamatay sa gutom. Alam po iyan ang buong nayon. Maaari niyo pong ipatawag ang mga taga-nayon para tanungin. Puno ng kasinungalingan ang taong iyan. Huwag na huwag niyo po siyang papaniwalaan. Ipatawag ang taga-nayong si Liu. Ay kagalang-galang na hukom. Si Shen Wenyuan at ang kanyang ina na si Wang Gilan. Kalahating taon na ang nakalipas ng palayasin nila si Gutang at ang kanyang anak.
Kahit isang butil ng bigas ay hindi nila binigyan. Noong yumaman si Gutang pagkalipas ng panahon, kinainggitan naman nila ito. Araw-araw nilang pinagbalakang ipahamak siya. Hindi lang ako ang nakakaalam nito. Nakita ito ng buong nayon gamit ang sarili nilang mga mata. Shen Wenyuan, may masasabi ka pa ba? Mahal na hukom ako. Ako ay isang iskolar. May mataas akong katayuan, hindi ninyo ako maaaring. Ang pag-iwan sa asawa para mag-asawa ng iba, at pangangalakal ng tao, ay mga krimeng hindi mapapatawad, at nangangarap ka pa ring protektahan ng iyong katayuan. Mga kawal, bawiin ang titulo ni Shen Wenyuan bilang iskolar. Si Shen Wenyuan at ang kanyang mga magulang ay nagkasabwat kaya pareho silang may sala. Unang parusahan ng 20 hampas ng pamalo, at pagkatapos ay isama silang lahat sa piitan. Mahal na hukom. Mahal na hukom, maawa po kayo. Gutang. Gutang, iligtas mo ako. Ako ang ama ni Xiao Sui. Mahal na hukom, kung parurusahan ninyo ang aking anak, hindi ninyo na po ako pwedeng parusahan. Ang abang babaeng ito, sa mga bagay na ito, ay talagang walang kaalam-alam. Ikaw na matandang babae, nangangahas ka pang magpalusot. Kung ano ang puno, siya ring bunga. Kalag ka rin siya palabas. Ito ang ganti ng langit. Ganti ito ng langit. Ginanggu. Naniwala ako sa isang panig lamang noong una. Humihingi ako ng tawad sa aking naging pagkukulang. Sana ay mapatawad mo ako. Labis kang ang naapi. Mahal na hukom, ipinatupad ninyo ang batas ng may katarungan. Lubos po ang pasasalamat ng abang babaeng ito. Ang iyong itinanim na mga patatas ay nakita ko mismo ng aking sariling mga mata. Tunay na ito ay makapagliligtas sa buhay ng mga mamamayan. Nagsulat na ako ng ulat para sa emperador, at mabilis ko itong ipinadala sa kabisera. Dahil sa iyong napakalaking ambag, tiyak na bibigyan ka ng pabuya ng palasyo. Isang simpleng mamamayan lamang po ako at hindi ko hangad ang anumang pabuya. Ang tanging hiling ko lamang po, mahal na opisyal, ay ang mga binhi ng patatas na ito ay agad na maipamahagi sa lahat ng mga bayan, upang ang ating mga kababayan ay mabilis na makakain at hindi na magutom. Tunay na napakabusilak ng iyong puso, Ginanggu. Ito ay isang malaking pagpapala para sa buong bayan. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Pumila po kayo ng maayos, bawat pamilya ay makakatanggap base sa bilang ng inyong kasapi. Huwag po kayong mag-agawan dahil lahat ay may makukuha. Maraming salamat sa pagliligtas sa aming buhay, Ginanggu. Maraming salamat po sa pagliligtas sa aming buhay, Ginanggu. Nawa ay masiyahan kayo sa inyong pagkain. Kapatid na Guhua, mukhang maayos na ang iyong boses ngayon. Sa ilalim ng kapangyarihan at gabay ng langit, ang utos ng emperor para sa mamamayang si Gutang, dahil sa pagtulong mo sa gitna ng tagutom, at pagliligtas sa hindi mabilang na mga buhay, na nagdala ng malaking tulong sa buong kaharian, at nagpamalas ng kabutihan sa bawat panig ng lupain. Ikaw ay opisyal na itinatalaga bilang pinuno ng distrito ng Ansyon, at ginagawaran ng 100 ginto, kasama ang 100 rolyo ng mamahaling seda. Ito ang kautusan ng palasyo at ako na inyong lingkod. Taos pusong nagpapasalamat sa dakilang biyaya ng mahal na hari. Sa wakas ay natapos na rin ang mga paghihirap ni kapatid na Gu at dumating na ang kanyang magandang kapalaran. Totoo iyan dahil ang kabutihan ay palaging sinusuklian ng kabutihan. Pinuno ng distrito, mayroon ng isang dakilang pinuno sa ating nayon. Tunay na isang malaking pagpapala at swerte sa atin si kapatid na Gu. Malugod na pagbati sa ating bagong pinuno ng distrito. Huwag mo naman akong biruin ng ganyan, tagapamahala Zhao. Wow, ano po ito? Maliit na tambol ito at regalo ko sa iyo. At dahil binigyan ka ng regalo ni Tito, palagi mo akong ipagmalaki sa iyong ina. At sabihin mong mabuti akong tao, naintindihan mo ba? Depende pa rin po iyan sa inyong sariling diskarte, Tito Zhao. Hehe. Matalas talaga ang isip mo, bata ka.
Tapos na ang lahat ng paghihirap natin. Ina, sinabi po ni Tito Zhao, na isasama niya raw tayo sa bayan para kumain ng matatamis na kending asukal. CJ,